Madilim ang paligid. Tila maging ang buwan ay natakot at ikinubli ang kanyang liwanag. Marahan ang mga hakbang ni Alejandra. Mabibigat ang mga paa. Tila pinipilit lang maglakad habang inuokupa ng mga kabiguan ng isip niya. Namatay ang kanyang inang aswang sa kamay ng mga nagro-ronda. Ang kanyang ama ay namatay din nang sumugod itong mag-isa sa baryo para gantihan ang mga pumaslang sa nanay niya. Napagtulungan ito ng mga tao. Sa isang iglap ay nawalan siya ng mga magulang. Sumabay pa ang nobyo niyang si Romano na napaibig ng normal na tao kaya nakipaghiwalay sa kanya. Tumingala si Alejandra sa malamlam na buwan. Isinumpa rito na pagbabayarin niya ang mga dahilan ng kanyang kabiguan, ngunit hindi sa paraang marahas kundi sa paraan na hindi nila mamamalayan. Makalipas ang 2 taon, mula sa Maynila ay bumaba ng bus si Elena. Huminga ng malalim bago nagpatuloy sa paglalakad patungo sa Barrio Masinag. Naghanap siya ng mauupahan doon. Hindi naman siya nahirapang makakita dahil nakilala agad niya si Cleofe. Napagtanungan niya at nagkataon naman na may bakante itong kubo na pinauupahan. Agad siyang sinamahan doon. Napansin niya na buntis ang babae. Ang sabi ay unang anak daw nila yon ng asawa niya. Hinawakan ni Elena ang tiyan ng babae at ngumiti. Saka sinabing maswerte siya kaya ingatan niya ang sanggol na yon. Sinuklian siya ni Cleofe ng matamis ding ngiti at nagpasalamat. Malalim na ang gabi nang bumangon si Elena sa kinahihigaang papag. Hindi siya makatulog kaya't lumabas siya ng kubo. Tinama ang kakatuwang lamig ng hangin na tila bumubulong ng panganib. Nagulat pa siya nang biglang may nagsalita sa tabi niya. Si Marco, isang binatang magsasaka. Ang sabi ay may nakatira na raw pala sa kubong yun na ginagawa niyang pahingahan sa gabi. Anang dalaga, inupahan niya yon kay Cleofe. Pagtatapat naman ni Marco, ate niya si Cleofe at hindi yun nasabi sa kanya kaya humingi siya ng paumanhin. Binigyan din niya ng babala ang dalaga na huwag nang lalabas ng kubo sa ganong oras ng gabi dahil may mga aswang sa baryo yun at baka mabiktima siya. Natawa lang si Elena at nagpaalam na nga siya sa binata. Pagtalikod niya ay tinanong nito ang pangalan niya. Sinabi naman niya at sinabi rin nito ang pangalan sa kanya. Mula noon ay unti-unti silang nagkamabutihan dahil lagi siyang binubuntutan ng binata. Bukod kay Marco ay naging malapit din si Elena sa mga taga-baryo. Naging magiliw siya sa lahat. Ipinagmalaki niya na magaling siyang magluto at pinatunayan niya yun sa kanila nung sumapit ang pista. Hanggang isang gabi ay kumalat ang balita na may nayanggaw sa baryo nila. Ang pangyayanggaw ay isang paraan ng aswang na mahawahan ng pagiging aswang ang normal na tao sa pamamagitan ng paglalagay ng orasyon at laway sa pagkain man o sa inumin. Ang isang biktima ay naging 2, 3 hanggang sa dumami pa, kaya ang buong baryo ay binalot ng kilabot sa isipin na lahat sila ay posibleng maging aswang dahil sa mangyayanggaw, ayon sa albularyo nila. Dahil doon ay napauwi ng baryo si Romano. Nakadestino kasi siya ng trabaho sa kabilang bayan. Nag-alala siya kaya gusto niya masiguro na ligtas ang kanya mag-ina. Nang makita niya si Elena ay tila alam na niya kung sino ang mangyayanggaw dahil si Elena at si Alejandra ay iisa. Tinanong ni Romano kung ginagawa ba yun ng dalaga dahil sa mga pinagdaanan nitong kabiguan. Anang dalaga, walang kasing sakit ang nangyari sa kanya, ang mamatayan ng mga magulang at iwanan ng nobyo para sa ibang babae. Ngunit mariing ipinaliwanag sa kanya ni Romano na hindi niya sinasadyang mapaibig sa normal na tao, kaya nga noon pa man ay humingi siya ng tawad sa pagbabago ng damdamin niya. At ang nangyari naman sa mga magulang niya ay may dahilan. Dahil nabibiktima sila ng mga tao, kaya sila napatay. Paano pa raw kaya kakayanin ni Alejandra kung ang pinagdaanan niya ay tulad ng pinagdaanan ni Cleofe? Si Cleofe ang napangasawa ni Romano na ang mga magulang ay naging biktima ng mga aswang ng mismong nanay ni Alejandra. Iniwan din si Cleofe ng dating nobyo bago niya nakilala. Pero mas pinili niya maging matatag kaysa magiganti.
Hinawakan ni Romano ang mga kamay ni Alejandra at sinabing hindi na dapat siya nagbalik sa baryo para maghiganti. Maari siya magkaroon ng masayang buhay kung matututo siyang magpatawad at siyak din na makakatagpo siya ng tunay na pag-ibig para sa kanya. Umiiyak na tinalikuran ni Alejandra si Romano. Narinig pala ni Marco ang lahat. Hinabol niya si Alena sa kakahuyan at nang maabutan ay sinabi niyang mahal niya ang dalaga sa kabila ng lahat ng nalaman niya at handa siyang tulungan ito na makalimot at maging masaya sa bagong buhay at pag-ibig. Pinahid niya ang mga luha ng dalaga at isinandal ang ulo nito sa dibdib niya. Samantala, nagawa naman agad ng paraan ng albularyo kung paano mapapagaling ang mga bagong nayanggaw na hindi pa napipisa ang ibon sa katawan, habang sina Alena at Marco ay umalis sa baryo at nagsimula ng bagong buhay sa malayong lugar.